Ate? O Rita, maaga ka yata ngayon. Galante kasi yung isang customer ko. Kadarating lang galing Dubai. Mag-almasal ka muna bago ka matulog. Nariyan ka na pala, Ate Rita. Papasok ka na? Oo. O itong baon mo. Mag-aral ka mabuti ha. Iwasan mo sana ang barkada at lakwatsa. Si Ate Adora naman, parang walang tiwala sa akin. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Pinaalalahanan lamang kita. Dahil alam mo naman, mahirap ang panahon ngayon. Baka raw kasi maunahan mo pa sa pag-aasawa si Ate Adora, Perlita. Sa'yo talaga, ako na naman ang nakita nyo. Sige na, Perlita, pumasok ka na. Baka mahuli ka pa. Sige, Ate Adora. Ate Rita. Sige, mag-iingat ka ha. Perlita, O ba't naririto ka pa? Hindi ba maagang klase mo? Nagkating classes ka na naman, ano? hindi. Wala kasi si Mrs. Cruz, ang advisor ko. Ba't di ka pa umuwi? Hinintay kasi kita eh. Huwag ka na lang pumasok. Halika na, sumama ka na lang sa akin. Hindi pwede, may klase pa ako eh. Hindi, huwag ka na pumasok. Halika na, sumama ka na lang sa akin. Kayong dalawa, ginawa niyo pang Lovers Lane Part 2 ah. Bawal yan. Alam niyo bang public scandal tong ginagawa niyo? Akin na. Ebidensya. Sir, pasensya na po kayo. Mga estudyante po kami. Baka pwede po natin pag-usapan na lang to. Mali ka ng tinapatan, bata. Manunuhol ka pa, ha? Halika sa presinto. Mamang pulis, nandito po ba si Perlita Sanchez? Kayo bang kamag-anak ni Perlita? Yung nahuli sa park? Mga kapatid niya ho kami. Ano ho bang nangyari? Nahuli ko ang kapatid niya sa park kanina. Kasama niya ang nobyo niyang si Rafael Duartes. Dinabutan ko sila sa di kaayayang sitwasyon. Isang kaso ng public scandal. Tapos tinangka pa akong sulan ng lalaki. At napag-alaman ko, wala pang 18 anyos ang kapatid niyo. Minor de edad. Pwede ho ba namin makita? Halika kayo. Pare. Hoy. Oh, Adora, Rita, anong ginagawa niyo rito? Si Perlita ho. Nahuli. O sige, asikasuhin niyo muna si Perlita. Kakausapin ko si Chief. Kumpare ko yun. O sige, puntahan niyo na at susundan ko kayo, ha? Sorry, Ate Adora. Ate Rita. Ano ka ba, Perlita? Hirap na tayo. Kung ano-ano pang ginagawa mo. Good news. Masasama na natin sa pag-uwi ngayon si Perlita. Talaga ho, Attorney Viola? Oo. Oh, narinig mo yan, Perlita, ha? Sana, Perlita, hindi na ito maulit. Ito'y isang malaking kahihiyan. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat sa inyo, Attorney Viola. Ang laki na ng utang ng pamilya ko sa inyo.
Yun nga lang pong pantubos sa nakasanlang naming lupa sa inyo, ay di namin alam kung saan kukunin. Tapos, eto na naman ngayon. Nadagdagan na naman ulit. Wala yun, Adora. Nakapangako ko sa tatay niyo na si Parang Delphine na tutulungan ko kayo. Habang buhay ako, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko akalain na magagawa mong bagay na yung Perlita. Nakakahiya ka. Lubog na nga tayo sa utang. Pero, kita mo naman, pinagsisikapan namin ng ate Rita mo na mapag-aral ka. Tapos puro kalandian naman palang inaatupag mo. Bago pa mamatay si Inay at si Itay, naisanla na yung lupa natin sa kanya. Nakakatakot isipin. Pero paano na lang kung biglang maningil si Atty. Viola? Ewan kung paano natin mababayaran yun. Kaya pinagsisikapan namin makapagtapos ka. Para pagdating ng araw, makahanap ka ng magandang trabaho. Yung marangal at mataas ang sweldo. Patawarin niyo sana ako, Ate Adora, Ate Rita. Hindi na mauulit. Talagang hindi na dapat maulit. Ayoko mabalitaan na nakikipagtagpo ka pa sa Rafael na yon. Kung maaari, iwasan mong pakikipagrelasyon sa kanya. Dora, tulong ako. Salamat, Totoy. Ayan pala si Totoy, tutulungan ka sa paninda mo. Balikan kita mamaya, ha? O sige, ingat ka. O, sige. O, Totoy. Tara. Adora, pabili naman. Akin na, Totoy. Boy Baho, lagyan mo na naman yung sikmura mo. Dikit-dikit na yung bituka mo eh. Salamat, Kosa. Kano to? 2.10. O, Totoy, bayaran mo na. Ba't ako? Siyempre, ikaw ang boss namin. Totoy, wala pa akong pangsukle. Keep that change. Salamat, Totoy, ha. Bibili ka ba? Wala akong pera eh. Gusto mo kumain? Oo. Sa'yo na yan. Salamat, ha. Pabili nga niyan. Pabili. Ano yun? Ito. Thank you. Perlita? Perlita? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na, Rafael. Baka abutan tayo ni Ate Adora. Tsak, lago tayong dalawa. Hindi ako natatakot sa ate Adora mo. Mahal kita, Perlita. Nagawa ko lang naman ng lahat ng yun dahil sa labis na pagmamahal ko sa'yo eh. Nakikiusap ako, umalis ka na. Tsaka na tayo magkita at mag-usap. Sige na. Pero sabihin mo muna mahal mo ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero hindi ito ang tamang panahon. Hindi pa natin kayang ipaglaban ang pag-ibig na to sa ngayon. Alam mo yan. Ang importante sa akin, alam mo mahal kita. At alam kong hindi tayo magkakahiwalay. Kaya nakikiusap ako.
Kahit sandali lang. Mag-usap tayo. Sige, tuloy ka. Dora, pwede kita hatid? Naku, salamat, Totoy. Pero susunduin ako ni Nonoy eh. Adora, pasensya ka na. Ngayon lang ako, medyo malayo kasi pinagtira ko sa pasahero ko eh. Okay lang, katatapos ko lang rin sa pagtitinda. O, Totoy, Tulungan na kita. umuwi ka na, gabi na. Napagod ka ba? Magandang gabi po. Ang lakas din naman ng loob mo, ano, na magpakita ulit. Matapos ang kahihiyang nangyari. Talaga bang ayaw mong tigilan ng kapatid ko? Sorry ho sa nangyari. Alam kong mali at nakakaya. Pero natangi lang kami ng aming mga damdamin. Mahal ko si Perlita. At kailanman, hindi ko hinangad na mapasama o mapahamak siya. At kaya ako nagsadya rito ngayon para humingi sa inyo ng tawad. Mga bata pa kayo, Rafael. Hindi ko sinasabing tutulak ko sa pag-iibigan nyo ng kapatid ko. Pero sana makapagtapos kayo sa pag-aaral. Wala kaming ibang hinangad ng ate Rita niya, kundi ang makita si Perlita na makapagtapos. Hayaan niyo magtatapos muna kami ng pag-aaral. Pero sana, huwag niyo akong pagbawalan na makita, makausap, at madalaw dito sa inyo si Perlita. Basta lumagay kayo sa lugar. Dapat alam nyo rin ang inyong limitasyon. Ayokong maulit yung nangyari sa inyo ni Perlita. Rafael, ikaw ang mananagot. Makakaasa po kayong hindi na mauulit ang nangyari. Sige po, hindi na po ako magtatagal. Tutuloy na po ako. Sige, ingat ka. Perlita, alis na ako. Sige. Pwede ka ba matikong? Ibig ko sabihin kung pwede ka may labas. Alam mo namang hindi ako sumasama sa customer ko sa labas. Isa pa, hindi kita type. Alam mo yan, Franco. At ang pinaka-ayoko pa naman sa lahat, ang lasenggong katulad mo. Bukod sa iba mo pang mga bisyo. Alam mo kung sino ka magsalita. Balang araw, matitikman din kita. Tandaan mo yan. Yan pa ang isang pinaka-ayoko sa'yo. Masyado kang antipatiko. Nakaka-table mo naman ako. Ano pa bang nirereklamo mo? Gusto kong kunin kita ng buo. Ayokong basta tikim lang. Kung sabihin ko sa'yo hindi lang kita basta kursunada. Mas pa ron. Seseryosohin kita kung pagbibigyan mo ako. Ibig mong sabihin, posibleng in love ka? Posible. Maganda ka. Mabait kahit minsan mataray. Yan ang type na type ko sa babae. Yung palaban. Ang kaso nga, hindi kita type. At isa pa, may boyfriend na ako. Sorry na lang. Hanggang dito na lang talaga tayo sa loob. Dan! Franco, si Dan, boyfriend ko. Kumusta pare? Ayos lang. Gusto mo uminom? Sama mo ako. Salamat na lang. Hindi kasi ako umiinom eh. Tsaka, sinundo ko lang si Rita.
Uwi na kayo niyan. Oo, mauna na kami. Sige, Franco. Tara. Adora, musta? Mabuti, Totoy. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin ho. Ikaw pala si Adora. Madalas ka ngang ikwento nitong kapatid ko eh. Talaga ho, kay si Aling Saling at Mang Badong, madalas rin ho kayo ikwento sa akin ni Totoy. Naku, pagpasensya niyo tong kapatid ko, ha? Baka kinukulit kayo o kaya ginugulo. Kayo nang bahala magpasensya. Naku, hindi ho, masayahin nga ho yan. Sige ho. Ate, ayoko simba. Bakit? Basta. Bahala ka nga. Kaya na, Badong. Toy! Wala. Magandang umaga sa inyong tatlo. Magandang umaga din sa'yo. Pupunta ka ba mamaya sa lutuan? Oo. O sige, dadalhan kita ng kakanin mamaya. O sige. Wala talaga akong masabi dyan kay Nonoy. Napakasipag. Walang kabisyo-bisyo. Kailan niyo ba binabalak magpakasal? Hindi pa namin napag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Alam ni Nonoy yun. Gusto ko makapagtapos muna sa Perlita sa pag-aaral niya. Isa pa, gusto kong tubusin muna yung lupang nakasanla kay Atty. Viola. Pero napakaswerte mo kay Kuya Nonoy. Ate, napakabait niya. Oh, nandiyan ka na pala. Akala ko hindi ka na darating eh. Halika, magmerienda ka muna. May dala ko para sa'yo. Halika. Tamang-tama, gutom na ako eh. Oh, Totoy, bakit ka umiiyak? Si Adora kasi. Ba't ano ba ginawa sa'yo ni Adora? May gusto ka ba sa kanya? Oo. Sa bagay, magaling kang pumili. Maganda na si Adora, maputi pa. Kung ganon, sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mo. Oo. Sabihin mo sa kanyang mahal mo siya. Oo. Tama si Ate Saling, Toy. Kailangan pagtapat mo kay Adora kung anong nararamdaman mo para sa kanya. Kailangan maging matapang ka. Hoy, Badong! Ano ba yung itsura mo? Bakit nakaganyan ka? Hindi ba dong? Aba? O siya, sige, paliguan mo na tong kapatid mo. Ayoko. Halika nga dito. Baho-baho mo. Tama na, Titi, ang ginawa. O ano ka ba? Isang buwan ka na hindi naliligo. Paano ka magugustuhan ni Adora ang baho-baho mo? Ang ginawa. Tama na, Titi. Ang ginawa. Ang ginawa.
Tumigil ka. Ginaw eh. Oh, inulit pa. Ang bango-bango ko na eh. Huwag yan, huwag yan. Tumigil ka dyan, ha? Tao po. Magandang gabi. Ay! Alam mo kayo sa'yo, ha? Nagmamagandang gabi ako rito, eh. Ito, eh. Tumahimik kayo. Magandang gabi. Tao po. Adora. Magandang gabi, Rita. Andiyan ba yung kapatid mo si Adora? Eh, akit sana nang ligaw itong binata namin, eh. Tinamaan ng lintik itong kapatid namin. Sige ho, maupo ho kayo. Ayoko. Ang gulo mo. Umayos ka nga. Ganyan ba nga akit ang ligaw? Uwi na ako. Dora, para sa'yo. Maraming salamat, Totoy. Dora, sasabihin sana ako eh. Iya ako eh. Ano ka ba? Sabihin mo na, di ba kayang-kaya mo yan? Practice ka ng practice kanina sa daan. Oo naman, Totoy. Sabihin mo na kung anong nararamdaman mo ngayon. Eh, kasi... Ate... Ano ba yun? Sabihin mo na. Adora? Eh, kasi mahal kita eh. Ha? Mm-mm. Totoy? Mahal din kita pero bilang kaibigan. May kasintahan na kasi ko eh. Si Nonoy, kilala mo siya, hindi ba? Siya ang mahal ko eh. Hindi! Hindi! Hindi ako papayag! Ang pangit-pangit nun eh! Huminahong ka. Ayoko. Ang ganyan. Nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo, ha? Ayoko! Ha? Hindi ako Na ang papayag! lalaki, matapang, hindi ganyan. Hindi ako papayag! Ayoko! Hoy, Totoy, pumalik ka rito! Oh, bakit ako uniforme ka? Di ba magsiswimming tayo? Kasi hindi ako papayagan ni Ate Adora na mag-outing tayo. Sigurado ako hindi ako papayagan nun. At saka may klase pa ako. Wala namang problema kung naka-uniforme ako, di ba? Eh, may baon ka bang pampaligo? Meron. Huli ka na. Oh, Perlita. Ginabi ka yata ah. Di ba hanggang alas 5 lang ang klase mo? Mag-aalas 9 na. Pasensya ka na, Ate Adora. Kasi nag-overtime kami sa CAT class. Tapos, duman pa kami sa isang kaklase. Dahil sa isang project. Ah, ganun ba? Sige, magbihis ka na't maghahapon na tayo. Oo, ate. Rita, Oh. Franco, madaling araw na. May dala ka pang bote. Saan ka ba uminom? dyan lang. Uwi ka na. Oo. Sige.
Alam mo, Rita, mahal na mahal kita. Mahal din naman kita eh. Siguro, pag nawala ka sa akin, tatalon ako sa dagat. Adora! Aga kaya ito mamamalengke ngayon. Oo nga, para maaga ako makapagluto ng paninda. Siya nga pala, Nonoy, pag baba mo galing sa bundok, dala mo ko ng nyog panggata. Oo ba? Sige. Ingat ka sa pamamalengke mo, ha? Sige ha, ikaw din. Rita! Rita! Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Perlita? 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 Oh, Uy. Nonoy. Saan ka galing? Diyan sa inyo, naghalita ako ng nyug eh. Siya nga pala. Si Dan, boyfriend ko. Ah, kumusta ka? Mabuti naman. O sige, paano? Mauna na ako sa inyo. Sige. Sige, Dan. Uwi ka na. Ingat ka, ha? Sige, bye. Perlita? Perlita! Perlita! Perlita, ano nangyari sa'yo? Perlita! Sino gumawa sa'yo nito? Perlita! 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 Teka, Totoy, turo mo kung sino pumatay.
Ito, kita ko patay, Perlita. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi niya. Nagkakamali ho kayo. Sa presinto ka na lang magpaliwanag. Sumama ka na lang na maayos. Adora, hindi totoo yung sinasabi niya. Wala akong alam sa pagkamatay ni Perlita at panggagahasa sa kanya. Maniwala ka naman sa akin, oh. Halika na. Maniwala ka. Halika na! Halika na! Halika na! Ate, ayoko sanang isipin. Pero si Nona yung huling nakita kong nagpunta sa bahay. Kasama ko si Dan nang makasalubong namin siya. Igoy! Tulog ka ng tulog. Loko ka, mamaya mapasyalan tayo dito ni Madam. Mapadala ka sa Mindanao. Opo ka muna. Nonoy! May bisita ka. Bosa! Bosa, may dalaw ka. Bakit, Nonoy? Bakit mo nagawa yun? Alam mong hindi ko magagawa ang ganitong bagay sa'yo, Adora. Sinusumpa ko. Wala talaga akong kinalaman sa pagpatay. At sa pagsasamantala sa iyong kapatid na si Perlita. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Kaya't ano magiging motibo ko? Para gawin itong karimari-mari na krimen. Ewan ko. Ewan ko, Nonoy, kung ano nararamdaman ko sa mga oras na ito. Kapatid ko ang ginahas at pinatay. Tapos, napagbintang ka pa. Mahirap balansihin. Nalilito ako. Sinusumpa ko. Malinis ang konsensya ko. Wala akong kasalanan, wala akong kinalaman dito. Attorney Viola, nandito pala kayo. Magandang araw sa'yo, Adora. Ate, may mahalagang sadya sa atin si attorney. Kung hindi po ako nagkakamali, tungkol to sa nakasanla naming lupa. Meron kasing buyer. Kako, para hindi ako kulitin, mabuti pa tubusin nyo na. Mahirap yung nasa akin yung papeles. Maganda yung offer, baka kasi matukso ako. Yan ang malaking problema, attorney. Ultimo buwis, hindi na kami makapagbayad. Sa tingin ko, aabutin to na mahigit 20 mil. Tama ho si Rita. Attorney Viola, walang-wala ho talaga kami. Kung maaari, bigyan niyo pa kami ng konting panahon. At sana, huwag niyo hong ibenta. Dahil may sentimental value ho sa amin. Mula sa dugot pawis ng aming magulang. Bueno, pagbibigyan ko pa kayo minsan, pero siguraduhin mo, Adora, nagagawa mo to ng paraan. Kasi mahirap naman kung natutulog yung pera ko. Saka itong offer na ganito ay bihira lamang. Mas masama lalo kung ipapailit ko to nang hindi ko man lang kayo napasasabihan. Nagkakaintindihan ba tayo? Maraming salamat ho, Attorney Viola. Iniisip mo ba kung paano natin tutubusin itong lupa mula kay Attorney Viola? Saan naman natin pupulutin ng 100,000? Rita, yung pinagpalibing natin kay Perlita, utang din. Hayaan mo. Tutulong ako sa paghahanap ng perang pambayad. Huwag kang mag-alala. Makakaraos din tayo sa ganitong buhay. Salamat, Rita. Sayang nga lang at wala na sa piling natin si Perlita. Sayang at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Maranasan ng luho. May dahilan ng Panginoon kung bakit kinuha niya na si Perlita.
Kailangan maging matatag tayo sa kahit anumang klaseng paghamon na ibigay niya sa atin. Tuloy ka. Opo ka. Siguro naman na pag-isipan mo ng mabuti ang inaalo ko. Hindi ko naman siguro sisipot dito ng dahilan ay namimiss mo ako. Malabo yun. Dahil may edad ka na. Nabanggit mo sa akin na matutulungan mo ko. Alam mong pera ang problema ko. Masusolve lahat ng problema mo, Rita. Yun ay kung papayag ka sa may pagagawa ko sa'yo. Kapalit ng perang kailangan mo. Malinaw ang lahat sa akin, Franco. Mula sa araw na to, akin ang katawan mo, Rita. Basta yung pinag-usapan natin, Franco. Ibibigay mo. Basta maging masunuring ka lang. Pagkakasundo tayo. Pag yan na lang ang kailangan mo. Dora, minom ka muna. Pumapayag na ako, attorney. Talaga? Alam kong malabong matubos pa namin ni Rita ang lupang nakasanla sa inyo. Isa pa, napakalaki ng utang na loob ng pamilya ko sa'yo. Kaya, ito na lang ang tanging paraan para makabayad ako. Hindi ka magsisisi, Adora. Mananatili sa iyo ang lupang ipinunta ng iyong ama. At isa yun sa iririgalo ko sa iyo sa oras na makasal tayo. Isa pa, ako mismo ang hahawak sa kaso ni Perlita. Ang hiling ko lang, makasal tayo sa lalong madaling panahon. Salamat. Kalahati pa lang yan sa napag-usapan natin, Rita. Pagkatapos mo may deliver ang kahon, dun sa address na ibinigay ko sa'yo, tsaka mo makukuha ang kabuuan. At tatagdagan ko pa. Oh, Rita, hindi ka ba pumasok? Saan galing to? Inutang ko sa may-ari ng club. 50 lang yan. Pero at least, kalahati na lang idadagdag natin. Ano yung dala-dala mo? Tinapakisuyo ng boss ko. Daling ko raw sa Maynila. Ibig sabihin, luluwas ka na Maynila bukas? Oo, ate. Bukas na bukas din. Ganun ba? Sige, matulog ka na. Luluwas ka pa ng Maynila bukas.
Ayun, oh. Tara. Noy, ang lakas ng ulan. Baka gabihin tayo sa pag-uwi. Baka nag-aalala na sina inay at titay. Baka nag-isip na sila ng hindi maganda sa akin. Kung gusto mo, huwag na tayo umuwi. Loko ka, ha? Gusto ko pang makapagtapos sa pag-aaral. Baka naman pagtapos ka ng mag-aaral makalimutan mo na ako. Hindi mangyayari yun, no? Mahal na mahal kita. Ikaw pa, mahal mo ko. Mahal na mahal kita, Adora. Ikaw ang una tuping pag-ibig ko. Hanggang sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang mamahalin to. Totoo? Ate Adora, nakita mo ba yung kahon na dala ko kahapon? Rita, magsabi ka sa akin ng totoo. Saan ang galing ang kahon? Confidential, ate. Kung sabihin ko sa'yo, tinapon ko yung laman ng kahon. At sa oras na malaman ng mga otoridad, ang laman ng kahon, tsak makukulong ka nun, Rita. Alam mo ba yon? Dahil shabu lang naman ang laman nun. Magsabi ka sa akin ng totoo, Rita. Huwag mo na akong paglihiman. Patawarin mo ko, ate. Galing kay Franco ang kahon. Siya rin ang nag-utos sa akin na dalhin yun sa Maynila. Sa kanya nang galing ang 50,000. At kailan kapag gumawa ng bagay na ang kapalit ay kaluluwa mo? Ate, kailangan kong gawin ito. Kailangan kong ibenta ang katawan ko, pati na rin ang kaluluwa. Dahil kinakailangan. Dahil ayoko mawala sa atin ang lupang ito. Inanan natin ito kay Itay at Inay. Katas ito ng kanilang hirap at pagod. Naroon na ako. Pero mali pa rin na naging paraan mo. Pumayag akong pumasok ka sa club. Sa kondisyong hindi ka lalabas. Magtrabaho tayo sa malinis na paraan. Huwag natin dungisan ang dangal nila Inay at Itay. Patawarin mo ko, ate.
Hindi namin matatanggap ang pera niyan. Katas ng kawalang yaan mo. Asan yung kahon? Tinapon ko sa dagat. Ano? Bakit mo tinapon? Subukan mo saktan ako. At takutin kami magkapatid. Siguradong tiklo ka. Akala mo, pag may nangyari sa akin ngayon, ikaw ang mananagot. Subukan mo pilitin ako na isauli sa'yo ang mga shabu na laman ng kahon. Sige ka, huhulihin ka ng mga pulis. Masyado kang matapang at mayabang, Adora. Huwag kang pakasisiguro. Araw mo lang yun, pero hindi lahat ng oras sa'yo. Tandaan mo yan. Attorney, uminom po muna kayo. Uy, salamat. Thank you. Nandito na pala si ate. Magandang hapon, attorney. Magandang hapon naman. Mabuti dumating ka na. Siya nga pala, si Tibak, sinama ko. Siya rin ang gagawa ng trahe de boda mo. Hi. Mag-usap na rin kayo kung anong disenyo gusto mo, ha? Tibak, Okay. and one thing more, bukas ng umaga, maaga ko kayong dadaanan dito para tuloy na tayong pupunta sa prosecutor's office. Para diretso na natin may isampay demanda doon sa pumatay kay Perlita. Salamat po. Halika na, Day. Magsulod na ka sa balay para masukdan ta ka. Ha? Ano daw yun? Ewan. Ang sabi ko, papasok na kami sa loob para susukatan ko na siya. Ah, sige. Attorney, ang ganda-ganda niya. Oo Parang naman. anak mo na lang. Ha? Halika na, Day. Pasok na tayo. We are pledging not guilty, Your Honor. There's no sufficient evidence against my client and therefore must be released at once. Hindi na kailangang umawit pa sa korte ang kasong ito. Isang sintu-sinto ang tumatayong testigo. Therefore, not a credible witness. At isa pa, malaki ang gusto ng testigo sa nobya ng aking kliyente, na kapatid mismo ng biktimang si Perlita Sanchez. At para umawit pa sa hukuman ng kasong ito, we are requesting your office to have an independent evidence strengthening or confirming the sole witness which is Totoy's testimony. At may alibay ang aking kliyente. Nasa bundok siya, nangunguha ng mga kobra nang umagang maganap ang krimen. May mga magpapatunay nun. I tell you, you've got the wrong man. So you're saying that this case against Chino Hortaleza is just a collaboration? Of course, Panyero. And that our sole witness has only implicated the accused in this case? Yes. We need more credible witnesses, Attorney Viola. Or more independent testimony to some particular material that is relevant to the fact. Example of an expert's genuine evidence of a blood stain in order for this case to be executed. Well, give us at least a week to present more witnesses and evidence. Okay. Pero pinatatagal niyo lang ang proceedings. You are violating the rights of my client sa usaping ito. This is a wrongful detention. We will thoroughly examine all the necessary documents of this case, Attorney Reyes. Kailangan niyong makakuha ng evidence, Attorney Viola, para mapatunayang si Chino Hortaleza was falsely accused of rape and murder. Kung may mabigat kang makukuhang ebidensya or one or two credible witnesses, this case is something which has to be carried into effect. For the meantime, this meeting is adjourned. Paano, Panyero? Sige, Panyero. Totoy, halika na, kumain na tayo. Ayoko. Bakit ba? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Huwag kang magagalit, ha? Meron ako kwento sa'yo. Galit ako, Nonoy, dahil ikaw siya, Adora. Pero di ko kaya, eh. Alin ang hindi mo kaya? Di naman kasi Nonoy patay Perlita, eh. Ha? Bakit si Nonoy ang tinuro mo? Galit ako kanya, eh. Boy baho, kita patay Perlita. Ha? Sino daw ang pumatay kay Perlita? Saan ba, Totoy? Doon, oh. Halika na.
Boy Baho? Sino yan? Totoy. Boy, kwento mo kanila. Sino patay Perlita? Abnormal ka, Totoy! Mahaba ka! Ano, boy? Magsasabi ka ba ng totoo o ipapahuli ka namin? Ang labo mo talaga, Totoy! Labo mo rin. Magsasabi ka ng totoo o tatawag na ako ng pulis? Tukulo ba saan? Nakita niyo ho ba kung sinong gumahasap pumatay sa kapatid kong si Perlita? Hindi ba ikaw yung nagtitinda doon sa estasyon ng tren? Kung gusto ni Totoy Abdoy? Sige na ho, Mang Boy. Ano ho bang nalalaman niyo? Nakita ko si Franco, yung mayabang na tulak dito sa atin. Sinatawag ang pangalang Rita. Pagkatapos, nung walang sumagot, basta na lang pumasok si Franco doon sa bahay. Bigla akong nagtuta kaya sinundan ko siya dalahan yung babae. Ay mabilis siyang umalis. Pero nakita niya ako. Isang gabing pauwi ako. Boy Bao! Saan ka pupunta? Uuwi na ho. Balik na. Ihati na kita. Para hindi ka na mapagkalit ng baho. Maglalakad na lang ho ako. Itutumba kita kapag hindi ka sumama sa akin. Sige! Doon! Matatahimikin na kita. Sir, Mahilig kang manubok, ha? sir! Hindi ko sinasadya. Wala naman akong pinagsabihan doon sa nakita ko eh. Mainam na yung nakakasiguro. Baka umamoy pa yung baho ko, eh. Wag, maawa kayo, sir. Sir, Oh, sige! buhat na. Nagtago na ako. Poproteksyonan ka namin. Basta pumayag ka lang maging witness sa kasong ito. Kailangan makulong si Franco. Bibigyan ka namin ng libreng matitirhan. Hindi malalaman ni Franco. Pagkain at damit. Sige. Rita. Malaking atraso mo sa akin, alam mo ba yun? Alam mo bang pwede kang mapahamak sa pagkawala ng siya na dapat sana i-deliver mo sa Maynila? Pero gago ako eh. Sinagot kita at hindi kita makalimutan. Ang sarap mo kasing banatan. Hindi paggastado. Patawarin mo sana ako, Franco. Pinagsisisihan ko ang nangyari. Para makabayad ako sa'yo sa atraso ko. Hintayin mo ako bukas sa inyo. Bakit ngayon ka lang? Kanino pa kita hinihintay? Franco, gusto ko matikman yung binibenta mo. Gusto ko makaranas ng ibang trip sa sex. Sandali lang, kukuha ko. Kapag natikman mo yun, hanap-hanapin mo lagi yung sarap. Lalo pat primera klase nandito ngayon. Ayaw mo ba nun? Babalik-balikan kita dito. Franco! Huli ka, sumama ka sa amin. Sir, bakit to? Ano yan?
Ano yan? Ano yan? Para sa kapatid kong ginahasa mo at pinatay. Para sa pumbababoy mo sa akin. Para sa mga taong sinira mo ang buhay. Ate, talaga bang itutuloy mo ang pagpapakasal kay Atty. Viola? Ito lang ang tanging paraan para makabayad tayo ng utang sa kanya. At para hindi mawala sa atin ang lupang ipinundan nila Inay at Itay. Ang lupang itong magpapaalala sa atin ng katas ng kanilang pagsisikap. Sir. Ay, Loy! O, Igbe. Mabuti naman takalaya ka na. Oo nga eh. Makakaabot ka sa kasal ni Adora. Kasal? Si Adora ikakasal? Kanino? Saan? Kay Atty. Viola. Ngayon mismo. Sa simbahan sa bayan. Kaalis nga lang nila eh. Ganun ba? Sige, salamat ha. Oo. Bakit kaya ang kagayon na wala pa sila? Kaya na nga. Gusto pala kayo. Parang wala namang ibibilis to. Nagmamadali ako, baka hindi ko naabutan. Oh, ito na pala eh. Nonoy, Adora. Malaya na ako. pero ikakasal na ako. Kalimutan mo na ako. Magpapakulong ka sa damdamin mo. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang pangarap na binuo natin dalawa? Paano na yung pangako natin sa isa't isa na magsasama tayo hanggang sa kabilang buhay? Ikaw ang unat huling pag-ibig ko. Ikamamatay ko pag nawala ka. Pero kung diyan ka magiging masaya, sa iyong pagpapakasal, ako na magpaparaya. Ayoko na makikulong ang damdamin mo sa maling pag-ibig. Ang hangad ko lang sa ikaligayahan mo. Yun ay bahagi lamang ng kahapon, Nonoy. Wala ngayon kung wala ang kahapon. Wala rin bukas kung wala ka sa piling ko. Dora, sandali lang. Matutuloy ang kasal. Walang nagbago sa desisyon ko. Talagang matutuloy ang kasalan na Dora. Narinig ko na ang lahat ng dapat kong marinig. Tama ang sinasabi ni Nonoy. Ayoko makulong ka sa maling pag-ibig. Tanging kaligayahan mo lang naman ang hangad ko eh. Pero alam kong hindi ka liligaya sa piling ko. Kaya magpaparaya na lang ako.
Pinahanga niyo ako sa klase ng pag-ibigan niyo yan. Naunawaan ko kung bakit nagdesisyon si Adora na pakasal sa akin. Para wag mawala yung mana. Yung lupang nanggaling pa sa kanyang mga magulang. Bueno, itutuloy natin ang kasalan. Kayo magtutuloy ng naudlot na kasalan. At bilang regalo ko, isosoli ko ang papeles ng lupang nakasala sa akin. Ha? At hindi lang yon. Ako ang tatayong ninong yung dalawa. Okay ba? Ha? Napakabait nyo. Maraming salamat po, attorney. Napakabait nyo. Makakahanap rin kayo ng simbait nyo. Maraming salamat. Salamat din. Salamat po. Okay lang yan. Salamat po. O paano? Good luck sa inyong dalawa, ha? Dora, pwede ko tabi sa'yo. Oo naman, Totoy. Nanay? Totoy talaga. Sige. Sabay na.